Hello? Hello po. Hi, good Bigla din morning. ninervyos ako. Good morning. Good morning po. Good morning. Are you in the Philippines? Yes po. You are in the Philippines. What is your Yes po. name? Kat. Kath. Paano spelling ng Kath mo? Dahil kasi spelling yan eh. K-A-T-H. K-A-T-H. Naka-ano ka ba? Naka-headset ka? Hindi po. Ba't nag-doble yung boses ko? Narinig ko sarili ko. Ay, ganun. Wait lang po. Mm. Baka naka-live. Narinig din po kasi ako ng live. Wait lang. Yan pa. Ilang taon ka na? 35. 45? No, 35 lang. Sorry. Ba't galit ka? Ito naman, galit ka agad eh. Ano yung papadyak? Asa? Parang 18 years old pa lang ako. Oh, tinan mo, di ba? Oh, kita mo, binastos ako bigla. Ano mo, hindi kailangan pa sabihin talaga yun eh. Sorry. Asan ka ngayon, Kat? Actually po, I'm from Palawan. Pero nasa Laguna po ako ngayon. Nasa Laguna ka. Ba't nasa Laguna ka? Na-in love. So ang dahilan kung bakit ka na andyan ay dahil sinundan mo ang pag-ibig mo dyan. Yes po. Mm. Hindi ako po agad. My God. Teka lang, wala muna. Makaka-relate ba kami yan? Sige. Kailan ka pa nanonood ng Petty Night natin? Actually po, nasa radyo pa lang kayo. Pinapakinggan ko pa kayo. Kasi yung may jowa po kayo doon. Mahal po ba yun? Ay, ate, matagal na yon. Gatagal na po ako nanonood. Ang tagal ko ng ex yun. Oo. Yun po. Mm-mm. Okay na ba? Hindi mo nababanggitin yon? Ay, hindi na po. Hindi po, yun na po kasi yung palatanda kung gaano na ako katagal nanonood. Nakikinig sa inyo. Sige. Anyways, anong ginagawa sa buhay ni Kath? Actually po, I have 2 kids and single mom po. Single mom, you have 2 kids. Yes po. Okay. Mm. Okay, part po ako ng LGBT. Part ka ng LGBT po. LGBT. Community, yes po. Teka lang. Paano yun? Eh, may anak ka. Sorry ha. You can guide me. You can guide me. Okay. Okay po. Actually po, yung ano po, is nung time na nalasing po ako dyan. And yung isang mo po is, Sorry, hindi ko marinig. Paano? yung isa po is nung nalasing po ako. Okay. Tapos po, yung isa naman po is nung gusto ko na maging straight. Okay, so you are into girls din, parang ganon. No, into butch po. I'm more on femme side. So ang attraction mo ay yung mga LGBT, yung mga lesbian na yung yung lalaki manamit. Yun, di ba? Yun ang butch, di ba? Yes po. Yes po. Okay. Mm-mm. So nagkaroon kang dalawang anak because the first one is nalasing ka. So Yes po. napagsamantalahan ka? I don't know po. I was 19 back then. Ayun po. Talaga? Yes po. Did you sue? Actually po, ang natatandaan ko lang po is nag-inuman. Tapos pagising ko, akala ko wala lang. Tapos I found out. Ganon. Hindi, tawag nito, nagdemanda ka ba? Actually, yun na rin po kasi. Dahil nga po, dala nga po no. Kasi hindi ko po masyadong alam kung ano yung nangyari. Yes. Nagdemanda ka ba o hindi na? Hindi na po. Okay. So, yung tatay ng unang anak mo, ano yun? Nakikita mo pa? Hindi na? Hindi na po. Wala na rin akong balita. Hindi ko alam pangalan at all. Mm-mm. Yes. Okay. So, kaya po tumawag kasi ganito. Sabi ko nga po sa inyo, sumunod ako sa Teka lang, wait lang. Wait lang, Kath. Medyo, parang papunta ka sa loob ng kuweba ni Batman. Sorry. Naka-loudspeaker ka ba? Hindi po, ang lakas po ng ulan dito. Talaga umuulan diyan ngayon? Yes po.
Dito sa amin. Saan ka ba? Laguna? Yes po. Bandang Pasay ako dito sa amin ng maaraw. Charot. Gusto ko lakas ng ulan. Ah, Yan. ang lakas pala ng ulan daw. O, sige. Ano lang, kulungin mo lang ng kamay kasi hindi ka maririnig ha. Sige pa, yan pa. Rinig na po. Ayan. O. Yung pangalawang anak mo naman, nag-try kang magpa-castrate. Is that what you said kanina? Yes po. Tapos, nagka-jowa ka, nagkaroon kayo ng anak. Yes po. Okay, so yung pangalawa, it was something that you chose to do. Yes po, pero hindi po talaga yata ako para sa lalaki. Well, preference mo naman yan eh. Wala naman pakialam ang mundo dyan. Yun nga po. Okay. Pero actually, okay po. Ang tinawag ko po kasi ganito. Sabi ko nga po sa inyo, pumunta po ako dito dahil po sa love. Ngayon po, gusto po ako sa isang lesbian na taga Laguna. Okay. Meron po siyang adopted na son. Tapos po, Meron, wait lang, meron siyang adopted na? anak po, lalaki. So, Anak na lalaki. so sa madaling sabi, dalawa yung sa'yo, isa yung kanya. Yes po. Okay. So, ang nangyari po kasi ngayon, ganito. Ang una po okay po, wala pong problema at all. Iyan po, nung tumagal, nagkakaroon po kami ng problema. Ang nagiging problema po namin is yung anak niya. I was trying na intindihin yung bata at all. Lahat pag-iintindi ginawa ko po. Ilan taon na yung bata, by the way? Ngayon po, 11 years old na po siya. Pero nung naging kami po is 6 years old. Okay. 5 years na po kami. Working, okay naman po. Kaya lang po, these last few days, lagi pa namin napag-aawayan yung anak niya. Hindi po kasi, I don't know kung, okay. Yung panganay ko po is mag-18 na. Okay. So, siya po usually nag-aasikaso dito sa bahay, gano'n, nagluluto ng almusal, naghahatid sa anak ng partner ko. Kasi yung anak ko po is may service. Ano po? Yung anak ko pong babae, may service po siya. So, yung anak ko pong panganay, ang naghahatid doon sa anak niya. So, yun. Lahat ko ng pag-iintindi ginawa ko po. And this last few days po, sunod-sunod na po yung away namin na adopted niya. May ugali po kasi yung bata na mahilig kumuha ng gamit. Ganon. So, sinasabihan ko. And doon una po, okay siya. Ngayon po, hindi na siya lumalabas ng kwarto. Talagang dadaling ko yung pagkain niya doon sa kwarto, ilalabas ko. Ultimo tubig, kukunin ko pa. Ganun po. Ang reason po naman po kasi nun is may depression siya. So, naiintindihan ko po. Actually, ilang taong ko na po iniintindi yung mga reason out. Na dahil nga may depression siya, kailangan ko siyang intindihin. Okay. So, yun po. Marami po kami nagiging so dahil level po na ako na po yung nag-aasikaso doon sa bata. Okay. Nakapulsundo, gano'n. Tapos, pinakaano ko lang po sa kanya is, Sorry ma'am, wait lang hindi ka namin maintindihan gaano. okay po. Parang, Hindi po. wait lang po. Hindi ka naman naka-loudspeaker, ma'am? Hindi po. Hindi ka naka-headset? Hindi rin po. Yung dila mo hindi gawa sa liha, ganon? Ha? Hindi? Hindi po. Hindi po. Ang lala eh. Hindi na maintindihan eh. Sorry po. Ayan, karinig na po. Yung unang ginawa mo pag kanina, Lalabas po ako. okay lang ba? Punta ka ng bandang Okay lang po. Kabuyaw, ganon? Ang layo. Ang layo. Sorry. Sorry. Lang ako. Ayan po. Hello? Hindi na po ako. Hindi. Sa labas na ako. Hindi ka na maintindihan. Ang daming scratches. Ulan po yun. Kaya nga po ko pumasok. Pag dito naman po sa loob, hindi niyo ako marinig. Hindi ko alam. Ayan po. Ano po bang gagawin ko? Loudspeak ko po ba? I-try mo mag-loudspeak po. Ayan po. Hello? Ayan po. Naririnig niyo na ako. Mas magulo. Yung kanina na lang. Kanina na. Ayan po. Rinig niyo na po ako. Okay, tsagain natin. Sige, tapos? Ayun na nga po. So, yun na nga po. Parang it's all about her na lang po. Ganon.
And hindi ko po intindihin talaga. Ganon. And to the higher level po na pati yung baby time, ganon, wala talaga at all. Tumatagal ng halos 6 months, muna walang ganon. Kaya naman, kasi alam kong meron siyang depression. Ano Ayun po? na po Ano siya. yung hindi tumatagal pa ng 6 months? Yung alin po yung? Yung, alam niyo po, yung intimate time, ganon. Kasi nga occupied kayo parehas, parang ganon. Hindi po, dahil po sa depression niya po. Oh, wait lang. So, yun. Sorry what you're telling me na may depression is your partner, hindi yung anak. Wala po yung anak. Pero yun na nga po siguro dahil po sa depression ng mama niya is nagkakaproblema na rin po siya. So yun po yung mga reason na nagkaaway po kami. Okay. Kasi ang intindi naming lahat, ang may depression yung bata. Hindi po, wala po. Yung partner ko po. Yan. Okay. Kaya nga po hindi na siya lumalabas ng kwarto. Lahat po talagang ultimo pag inuutosan siya ng mama niya, ako na rin po minsan, grocery, ako lang mag-isa, minsan sinasamahan ako ng anak ko. Ganun po talaga. Wait lang muna. Anong problema mo sa anak niya? Ang problema ko po sa anak niya is hindi po nakikinig. At saka, lagi po namin napag-aawayan kasi mahilig po siyang kumuha ng gamit. Napatawag na po kami sa school niya. Tapos kapag sinasabihan ko yung anak niya, parang feeling niya is, nagkitalit ako sa kanya or parang tinitake niya against me. Sino pong magtatawin sa anak niya? Kung hindi po ako. Naawa din ako sa bata. Lahat ng pag-iintindi po ginagawa ko. Pero yun na nga po. Parang napapagod na po ako. Yes. Wait lang. What you're saying is you need her help sana para yung anak niya mag-guide ng tama kasi pag nasobrahan ka ng ng pangaral, ang ending parang may favoritism ka, parang gano'n. Opo, parang sinasabi niya na lagi ko na lang daw nasisita yung mga kasalanan ng anak niya. Kung hindi ko naman po sisitahin, paano naman po yung anak niya? Nadadala na po sa school. Okay. Tapos, ito lang po, kanina lang po, nag-away kami. Okay. Kasi, ang sa akin po kasi, galing po kami doon sa football ng anak niya. Okay. Wala po akong tulog. Tapos umuwi kami 10:00. Tapos pagpasok na ng kwarto, pumasok siya ng CR, tapos sinabihan niya ng, ano ba yan? Ano ba tayo? Taga-bundok? Sabi niya gano'n. Hindi nagulat ako. Tapos ang sinisisi niya yung panganay ko. Ang sa akin naman, alas lahat na po ng obligasyon niya, yung panganay ko na yung gumagawa. Paghatid sa anak niya, pagluto ng almusal ng anak niya, pati paghatid sa football ng anak niya. Lahat po as in. Wala na po siyang ginagawa sa bahay. Okay. So yun. So parang nagalit ako, tapos nag-aano siya sa akin na bilisan man daw ako magalit. Pero parang nasusobra na po ako kasi lahat na po ng pag-iintindi ginagawa ako. Pero parang nakakapagod. Tapos kapag sinasabi ko siya, wala siyang effort. Sabi niya, hindi mo deserve. Kung ayaw mo, umalis ka. Sabi niya. Opo. Ang inaasahan ko lang naman sana sabihin man lang niya sa akin na sige, tatry ko i-workout. Sasabihin niya, hindi ko kaya. Kung ayaw mo, kung di mo deserve, umalis ka. Gano'ng katagal na kayo mag-jowa nito? Actually po, 5 years na po. Tapos kasal din po kami. So, paano kayo kinasal? Saan kayo kinasal? Sa QC. Actually, yun. Mayroon bang kasalan ng same-sex sa QC? Yes po. Yes po. Pero hindi siya, symbolic lang siya, di ba? Opo, pero ginamit po kasi namin siya kasi nga po baka po mapadala siya sa States. So, kailangan po namin na-accept po siya doon sa States para makapunta po. Ganon. Okay. Gusto na po akong masabihin ng problema ko. Wala akong kaibigan dito at all kasi Palawan po ako. Yung parents ko naman po, yung mama ko, nasa Pasay, pero busy sa trabaho. Ate ko, parang biglang gun in the wind. May problema din. So,
lahat ng kinikintin ko nasa loob. Ito na yung gagawin ko. Yung parang auto-robot na lang ako araw-araw. Gigising, asikaso ng mga bata. Okay. Tapos, kahit po may sakit ako, kahit masakit ulo ko, ilalagnat ako, papakuhatan ko siya ng tubig. Papasikaso, papadala pa. Ito lang. Hindi ka tabantindihan gaano. Ayun po, magpapadala po siya ng pagkain. Kahit po masakit na ako nilalagnat na ako. Aasikasuhin ko pa rin siya, hindi siya kakain. Tapos kapag nasasobran ako ng tulog, ikagalit siya kasi gutom na daw siya. Who's working for the sustenance? Sinong naghanap buhay? Pagkala po ng mama niya. Ang problema po, nung nagkatrabaho din po ako, pagkagaling ko po ng trabaho, kailangan asikasuhin ko pa po lahat. Bago ako pumasok, ang pasok ko po sa trabaho 10, pero nagigising ako ng alas 3 kasi kailangan ko muna May tanong ako sa iyo, lahat. Kath. Yes po. Have you ever tried to inquire sa kanya what caused her depression? Actually po, may psychiatrist naman po siya. Kaya sinasabi ko po, oo, sabi niya, kumukontak siya doon, nag-uusap sila ng psychiatrist. Hindi yun na. Hindi. I'm not asking whether may psychiatrist siya o wala. Yes po. Ano ang alam mong dahilan? depression. Wait lang po. Ay. Ano ang alam mong dahilan? Bakit siya nagkaroon nun? Una po sa parents niya. Pangalawa po, dahil po sa adopted niya. Kasi ayaw niya po mag-ampon, pinilit lang siya ng mama niya tsaka ng ex-partner niya. Tapos pag-ampon niya tuloy sa bata, bigla siyang nilayasan ng partner niya that time. So, ain't that a little bit insulting to you? Kasi parang I'm not trying to hindi ko pinapalamanan ng galit yung usapan natin, but Yes po. ain't that a little bit unfair sa iyo na feeling ko lang ito, mga interpretation na yung bata reminds her of her ex at ikaw ngayon ang nagdurusa? Wala naman po sa akin. Ang sa akin lang po kasi, sabi ko nga, paano ako magbibigay kung wala akong natatanggap? Okay. Kasi po, gigising po siya, kakain, matutulog. Gigising, kakain, matutulog. Yun. Minsan manonood ng anime. Yun lang po ang ginagawa niya araw-araw. Okay. So, ako po lahat. So, sabi ko, nakaya. Ano po? Sorry? Ano yun ulit? Hindi ko na po kinakaya. Tapos, para sa akin, hindi ako nagsasalita ng masasakit, lalo na sa anak niya. Yung pasensya ko, sasabihin niya, anak ko, galing bundok daw, ganun. Kung bakit masasabi po, galing kaming Palawan. Pero it doesn't mean na galing kaming bundok. Parang taong bundok yung anak ko. In the first place, pinagbintangan niya po, hindi niya po nahuli or something. Kasi parang pumapatong po sa toilet bowl. Ganun. Sabi ko, taga-bundok daw. So, yun na nga. So parang ang dating binabash niya yung sarili niyang adopted son or daughter ba yan? Yung akin po yung inaano niya eh. Hindi ko kasi gano'n maintindihan. Sorry po. Yung akin po yung inaano niya, yung panganay ko. Sa madaling sabi, nagiging point of infliction o away na ninyo yung mga bata. Hindi po, ngayon na po ako nagalit sa kanya kasi pinagsabihan niya ng gano'n yung bata na halos na yung bata na gumagawa ng obligasyon niya. Okay. Buti po pagpapakain ng aso, gano'n. So, bakit gano'n? Tapos yung anak niya, never ko sinabihan ng masakit na salita. Hindi naman dapat. Opo, never po. Hindi mo naman ikakaganda kapag gumanti ka sa bata, di ba? Yun naman yun. Alam ko po yun. Pero po ang nangyayari ko kasi naiisinan na ako. Ano po? Sorry. Ma'am, sorry po. Ano po ulit? Sabi ko po, naiipon na po sa akin. Naiipon. So, ang nangyayari po kasi, kapag nagsasabi ako sa kanya, siya pa po yung galit sa akin. Tapos parang kasalanan ko pag nagsasabi ako. Gano'n. Okay. Bakit mo ko tinawagan, Kath? Siguro po gusto ko yan. Sabi ko nga po sa inyo, wala akong konsitan. Yung pamilya ko po, hindi ko makontak. Ayoko na po
suffer din yung mga bata para sabihan ko ng problema, di ba? Sobrang nadidrain ako. Ganun. Kasi ko na alam gagawin ko. Ang tanong mo sa akin? Alam ko, ano pa ba? Kaya ko pa ba? Kung ipupursyo ko pa ba to? Or itipop na ako? Gusto ko na po kumikap. Kaya lang po. Mahal ko po. Tapos, syempre, tinatanong ko siya, paano pag wala na ako? Anong mangyayari? Sabi niya, gasto pa rin daw siya. So, paano yung bata? Ano po ang tanong mo sa akin? Ano po bang kailangan kong gawin? Kasi, Umuwi ng Palawan. ano po? Ha? Yun po ba yung best way? I guess. Ask me why. Bakit po? Sinabi niya sa'yo, di ba? Umalis ka na kung nahihirapan ka na. Opo. Oh, nahihirapan ka, hindi? Sobra. Mm. You cannot stay in a place which is going to consume you as a person, and in the process, every day you are going to try to save someone who is the main reason why you are being consumed. Am I making sense? Yes po. Hindi mo pwedeng gawin yan. You cannot stay in a place where saving someone consumes you as a person. Paano po kayong gawin yun? Hindi ko alam. Ba't nahihirapan ako? Ano po? Na-stuck na din ako. Ano yan? Nahihirapan po. Nahihirapan po ako. Parang na-stuck na rin po ako. Yung ganun. Well, hindi ka na-stuck. Pinipili mo na andyan ka. You're not stuck. Pinipili mo na andyan ka. Which is a very noble thing to do. Diba? Pinipili mo na andyan ka. Yan naman yun eh. Tama mali? Opo. But then the very person who you want to serve, kasi willing ka naman mag-sacrifice eh. Tama mali? Opo. The very person who you want to serve, to dedicate your time, your energy, your life, your love, is the very same person nagsasabi sa'yo, kung nahirapan ka, umalis ka. You know, yung statement na yan, that's a sign of someone who doesn't want to cooperate. Opo. He doesn't want to cooperate. Reason out niyo po kasi sa akin yung depression. Well, andun na tayo. I know that depression is debilitating. But I don't know, sa tono ng usapan natin, maraming magagalit sa akin, pero okay na lang, sige na lang din. Sabihin ko sa ito, ha? Opo. Nakaka-depress talaga yan pag ayaw maghanap ng trabaho. Bakit? Kasi you're not going to see your sense of purpose. Not doing anything for growth or for, for monetary benefits, yung sweldo, yung mga yan, it's going to, pag wala ka niyan, it's going to make you, deteriorate. And, di ba? And she's not doing anything for her to grow. And in the process, you become collateral damage. Kaya nga. Tama mali. Opo. Look, ganito to a lot of people with depression, maybe my advice to you doesn't make sense to them. Sabihin ng iba, bakit mo sinasabi Papa Jackson na ba't mo sinasabi Papa Jackson na iwanan na niya, depressed nga? Look, may dalawa siyang anak ha. Baka nakakalimutan niyo ha. May dalawang anak si Kath ha. She is a mother of 2 kids that she has to be okay because yung dalawang yon ay nakaasa sa kanya. Opo. Tama mali? Opo. Hindi na lang ikaw, yung dalawang anak mo. Opo. Di ba?
Alam mo, this is consuming you already. Tama, mali? Sobra po. Yeah. Tingnan mo ha, may sasabihin ako sa'yo ha. Ito, galing naman sa'yo ito eh. Sabi mo kanina, ultimo lovemaking, wala na kayo. Tama? Opo. Hindi ako naniniwala yung lovemaking ang habol mo. Tama, mali? Opo. But- Sabi ko naman po, But, napapansin mo yan because at some point, you wanna feel that you are needed, loved, caressed. Kasi pambayad yun sa lahat ng pagod mo tsaka pag-iintindi at pag-aalaga. Tama, mali? kahit konting time lang po. Yeah, yun ang pambayad mo sa pagod mo eh. Hindi dahil makati ka, di ba? Aray. Hindi naman dahil dun yun eh. Parte yun. Di ba? I mean, human nature. Maslow's law of hierarchy of needs. Di ba? Science yan eh. Oo. Pero hindi naman yun dahil, yun ang pakiramdam ko. Hindi yun dahil doon. Dahil, kumbaga, you wanna feel desired. Ayaw maramdaman na para kasambahay ka dyan. Ayaw maramdaman na, tama, mali? Opo. Ang malupit niya, pati yung anak mo, yun ang pakiramdam na ng anak mo eh. Hindi sinasabi ng anak mo sa'yo ito, pero baka feeling ng anak mo panganay yung 18 years old, yun na rin ang pakiramdam niya. Opo. Umuwi ka ng Palawan. Opo. Yeah, save yourself. Save yourself. Thank you po. Save yourself. Nakagaan. As soon as, Kasi po, wala po ako masabihan eh. Ayoko po sabihin sa parents o sa friends namin kasi mag-iiba yung tingin sa kanya. kawawa ka dyan. Yan na nga po. Minsan, gigising nga rin po ako. Naisipin ko, bakit ba ako ganun? Yun po. Thank you po. Kailan ka makikipaghiwalay? Soon as possible po. Alam mo, hindi naman kita kilala bilang tao, hindi naman kita tropa. Pero in the brief moment na kausap kita, I can safely say, you've been through a lot. You've been through more difficult times than this one. Yes po. Yeah. So alam kong kakayanin mo to. Salamat po. Malaking tulong po talaga. Sure ako dyan. Kakayanin mo yan. Opo. Kakayanin ko po. Yeah. Update po kita. Yeah. I-update mo ako sa fan page, wag dito sa tinawagan mo. Ay, opo. Because No worries po. after the call, nire-restrict ko kasi this is personal ko kasi to. Yes, ma'am. I know po. Anyways, Confidential. tawag niya ito, Kath. Yes po. Bibigyan kita ng pabaon bago tayo maghiwalay. I want you to listen to me very carefully. Ready? Yes po. Okay po. I want you to find solace and satisfaction and, if we can call it an achievement, diba? Or maybe self-satisfaction that when you chose to love her, you gave it your all. You went out of your way. You even promised the things you did not possess just to look after her. But then again, bilang tao, you cannot allow the love that you feel for someone consume you. And in the process, you're going to lose your identity. And that person you are offering yourself into, hindi naman na-appreciate yung ginagawa mo. Thank you po. You deserve better. Thank you po. Thank you so much po. Maraming salamat po. Thank you po. Mag-ingat ka palagi, ma'am, ha? Thank you very much po. Thank you so very much. Thank you po. Bye-bye.